tulad ni Kristo na siyang ulo ng Iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano masasakop ni Kristo ang Iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat kasakop ng lubusan sa kanilang mga asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang Iglesia italaga sa Diyos. Natawag po si Pastor Tony Cusar para po mag-lead sa simple. Gusto po tayo po yung manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay na nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pagkatunay na ang dalawang ito na nasa harapan mo, Panginoon, at nasa harapan na bawat saksi ay tunay na kumikilala ng kabanalan at ng siyang magpapatatag at magpapakilala ng pag-isang dibdib ng mga nagmamahalan sa harapan ng iyong banal na trono. At ipakita mo sa amin, Panginoon, na ang iyong kapayapaan at ang iyong kagalakan ang siyang banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, ito sapagkat alam namin, Panginoon, na ito ay mabibigyan upang may balik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at lahat ng pagpapasalamat. Walang karapatan ng sino mang tao na sila ay papaguloyin, kahit mismo po ang may katawan. Sa pagkakataon po, bago po tayo magpatuloy sa gawain, ay nais ko mga tanongin ang kapulungan. Kung meron po kayong nalalamang dahilan upang ang kasalan po ito hindi po matutuloy, ay pagkakataon po kayong makapagsalita. Ganun po ba? Ito. Isa. Tatlo. Maraming salamat at makakaupo na po tayo lahat. Ang kauna-unahang kasalan po na naganap po sa Biblia ay nasa aklat po ng Genesis po sa Garden of Eden. Napakapalad po ng unang lalaki sapagkat siya po ay binigyan ng Diyos ng isang regalo sa pamamagitan po ng isang babae. At napakapalad din naman ng babae sapagkat sa dinami-dami ng nilikha ng Diyos, tanging ang babae po lamang ang ibinigay para po sa lalaki. Kaya Jero, napakapalad mo sapagkat binigyan ka ng isang Chris at ikaw namang Chris. Napakapalad mo sapagkat sa dinami-dami ng babae, ikaw ang ibinigay para kay Jero. Sa Biblia, magtataka po kayo bakit sa dinami-dami ng buto, bakit po sa kadyang na buto ang kinuha. Hindi po sa kamay, hindi po sa paa, hindi po sa maraming parte ng katawan na maraming buto. Siguro hindi po sa kamay, para po siguro sabihin na hindi para saktan ang babaeng mamahalin. At hindi naman po siguro sa buto sa paa, para po sabihin hindi aalipinin ang isang babae pagkatapos po siyang ibigay sa lalaki. Bakit po sa kadyang? Wala man pong binanggit ang Biblia, pero po ang kadyang po malapit po sa puso. Nantangi lamang pong dahilan kung bakit po nagpapakasal ang dalawang nilikha ay gawa po ng pag-ibig. At mapapansin po ninyo, Jero, isang kadyang lang, hindi 3 pirasong kadyang. Ibig sabihin lang, isang babae lang ang para sa iyo. At yun ay si Chris. Hindi ko pwede o handes. Maraming kadyang ang ginawa sa iyo. Kaya nga po siguro hindi ginawa maraming kadyang, alam ng Diyos na mahihirapan ng lalaki pagka kulang sa maraming kadyang ang kanyang bahagi ng katawan. So, isa lamang po yun. So, lumalabas po doon, yung babae ay bahagi ng katawan ng lalaki. Na pagparte ng katawan mo, pagkatawan mo, mahal mo, so pag mahal mo isang tao, hindi mo siya sasaktan dahil katawan mo siya, bahagi siya ng iyong katawan. Actually, sa kasalan, nagkakabaliktad po yun. Si Jero, pagkatapos ng kasalan, hindi na ikaw ang may-ari ng katawan, kundi ang kasama mo bahay. At ikaw naman, Chris, pagkatapos ng kasalan, hindi na rin ikaw ang may-ari ng katawan, kundi ang iyong kasawa o yung kabiyak na lalaki. Kaya matututo natin ingatan sapagkat katawan ko itong minamahal ko. At napaka-unfair siguro na ikaw ay isang tao mapagmahal sa sarili, kung gaano kamahal ang iyong katawan, ganun mo rin kamahal ang magiging kabiyak ko ninyo. Hindi laging masaya o maganda ang pagsama ng mag-asawa. Gawin nyo kayo sa aming kapaligiran. Mula sa inyong mga magulang,
Saksihan nyo kung yung klaseng magulang, meron po tayo, mag-asawa, wala pong perfectong pagsasamang mag-asawang babae. At pagkakaroon kayo ng mga supling, wala rin perfectong iwan. Bakit? Kasi isa lamang po alam kong perfecto. May pangalang perfecto. Pero maliwan po doon, wala pong perfectong tao. Kaya umaasa lang po tayo sa grace po ng Panginoon. Kaya ang inyong pagsama, isiguraduhin po yan. Umaasa din. Pagdating sa lahat ng bagay, tanong higit sa aring itim ang inyong mga buhok. Paglipas ng panahon yan, magiging colored na rin yan. Magiging kulay puti, yung iba, pinakukulayan. Pero habang lumilipas ang panahon, ang alam ko, ang puso hindi tumatanda. Ang pag-ibig ko hindi nababawasan. Sabi ng iba, sumusobra pa raw. May sobrang pagmamahal. Wala pong sobra sa pagmamahal. Lagi lang eksakto. Ganun po yun. Lagi lang pong eksakto ang pagmamahal. Pag mahal mo asawa mo, eksakto lang yung karapat-dapat. Bakit? Kasi kabiyak mo siya. Ganun din sa asawang lalaki. So sabi ko kanina, hindi laging masaya, hindi laging maganda. Meron pong panahon na darating yung time na kayo ay magkakaroon ng komplikasyon. Dahil ikaw ay lalaki, babae, pagka umiran ang sinasabi nating gender, pag masculine, siyang hari, totoo naman. Pero walang kaharian na walang queen. Tama? Walang kaharian na walang queen. Maliban lang sa kaharian ng Diyos. Walang queen ang Diyos. Pero sa larangan ng pag-aasawa, hindi pwedeng mabuhay ang team ng walang queen. Ang ibig ko sabihin, yung inyong pagsasama, lagi kayong tandem doon, magkatuwang doon. Hindi pwedeng ikaw lang ang magpapasa, hindi lang pwedeng ikaw. At dito walang sisiyan. Kasi kakulangan mo. Kakulangan ng isa, kakulangan po ng dalawa. Kaya pagka nagkaroon ng problema, dapat damay-damay kayo. Anak na dalaga at anak na binata. Kung sakaling kayo ay lalapit sa magulang, hindi na kayo binata at dalaga. Kayo ay may pamilya na. Sa kalakaran po ng kulturang ang Pilipino, ang lalaki pag nagpaalam sa magulang, sinasabi niya, magpaasawa na po ako. Sabi ng magulang, kaya na ba ng tuhod mo? Pag sinabi kaya ng tuhod mo, yes. Ngayon, patunayan mo yan. Patunayan mo yan. Patunayan nyo yung itatayin yung pamilya, kaya nyo itaguyod. Hindi ko sinasabing wala kayong magulang. Ang sabi ko lang, nung binasbasan kayo ng inyong magulang, kaya nga sabi ko kanina, wag mo nang buwan yung asawa mo. Lahat di ko papahag yung tatay, kinuha mo kagad. Nandiyan na rin tayo. Kasi pumayag na naman na pero may usapan sana kami na gano'n. Para kasi publicly, i-declare ng tatay, from now on, ikaw anak ko, binibitawan na kita, dahil meron na magmamahal sa iyo, lalaki. Hindi ka ngayon sasandal sa magulang, sa asawang lalaki ka ngayon sasandal. At ikaw naman lalaki, siguro doon may tuhod mo, pag sinandalan, hindi gigiwang-iwang, dapat matatag. Bakit? Ang lalaki ang pundasyon. Ang lalaki ang protector. Hindi lang siya provider. Kundi pag sinandalan siya ng asawa at ang magiging supling, kaya mong kasarin yung bigat. Yun ang hari. Sa magulang mo na, papa, mama, tatay, nanay, mag-aasawa na ako. Kaya sabi ng Biblia, binasa kanina, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina, doon nga kayo magtatakay. Una pong kasalan sa Biblia, iiwanan ng mga magulang. Pero si Eva at si Adan, ang pinaka-mag-asa, ito ang mandato ang Diyos tungkol iwanan mo yung mga magulang at makikipisan ka sa iyong magiging tabiya. Kayong dalawa ang magsasama habang nabubuhay. Maliban lang sa kamatayan ang dahilan upang pagutin ang inyong pagsasama. Pero natin, may mga batas patungkol po doon sa sinasabi nating kasagraduan ng kasal. Nananatili pa rin pong batas po ng Diyos ang iiran. Walang karapatan ang sinuman kahit ang gobyerno na sirain ang sumpa ng kasalan. Hanggat papaghiwalay lamang ng isa ng kamatayan. So yun po yung inyong ibabalik na pagharap nyo sa Diyos, ibabalik mo yung relasyon na yun sa harapan ng Panginoon. Kaya po, iiral pa rin po yung sinasabi pong batas ng Diyos, batas ng Biblia, na mas mataas po na batas. Pag dumating yung panahon na hindi kayo nagkakasundo, walang takbuhan sa magulang. Ikalawa, meron ditong payo na gusto kong ibigay sa inyo. At alam kong hindi ito magiging bago, kasi ito ay isa sa pinamasa ninyo sa ating Panginoon. Walang bagay na hindi na pagkakasunduan na hindi kayang abutin ng kapatawaran.
Ano man yung ating negatibong taglay, itong babae ito, itong lalaki ito, pag minahal yung isa't isa, hindi lang itong harap mo, pag nasa likod niyan. Hindi lang yung ganda niyan ang pwede mong mamahalin pag nasa likod niyan. Hindi ka perfectong tao. Pagdating na nandoon na kayo sa pagsasama bilang mag-asawa, marami kang matutuklasan sa asawa at gano'n sa asawang lalaki. Dahil malakas palang humilit ere. Dahil pasensya ka. Yan ang pinakasalan mo eh. Ito naman pala, malakas pala naman kumain. Pasensya ka, yan ang pinakasalan mo. So, yung pong mga negatibo, lalo na po yung mga hindi na pagkakasunduan, pag pinag-usapan sa salitang pagpapatawad, kayang-kayang aregluhan niya. At ang pinakamagandang lugar na pwede niyo pag-usapan yung mga bagay na yan, doon sa ama. Doon sa sinasabi natin, higa ang pang-asawa. Yun nga lang, pagka kayo nag-uusap doon at mag-aaway, sigurado nyo wala yung anak ninyo. Kasi sigurado yan, marinig at marinig kayo. At, ito po, bago po ako magpatuloy, gusto ko rin pong i-remind yung mga magulang. Baka naman kung mga magulang ay meron kayong kayamanan na gusto ipamana sa anak ninyo. Lupa. Ngayon pa lang po ibigay nyo na. Para po meron silang pagsisimulan na kung magtatayo sila ng bahay, hindi naman yung lupa. Lupa nga, duplex naman. Pagkadikit naman ng bahay ng magulang. O isang compound naman. Kaya tuloy hindi makapag-away yung mag-asawa. Bakit? Marinig yung tatay, yung nanay. Ay hindi ganun. Karapatan nyo magtalo kung kinakailangan. Kailangan nyo talaga magpaliwanag kung kinakailangan. Pero huwag ninyong secret ang inyong sarili dahil meron nakapaligid sa inyo. Kaya ang pinakamaganda talaga, magbubukod kayo. Kung wala kayong titirhang, sasabihin natin na maitutuloy yung inyo, pwede kayong mangupahan. Basta malayo sa mga magulang. Siguro kung mag-stay ka sa magulang, maximum of 1 year. Tama na yun. Parang sa gayon, kayo naman, pagka nagkapamilya, masabi mong, aking pamilya talaga ito. At yung mga magulang naman po, ganun talaga eh. Nagpasya po siya na mag-aasawang kasama talaga yan. Iibanan mo rin iha ang iyong mga magulang at pag-ibisip kasi yung asawang lalaki. Kaya mula ngayon, hindi naman sa wala ka ng magulang. Meron pa ng mas priority ang iyong husband at yung iyong mag-team family pag-ibig pa. Kaya okay lang yung mga tears of joy din. So sabi rito, yung kung pagpapatawad, kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, hindi po nawa ang gamitin nating paraan upang ang iyong pamilya maabot ko nila. Kaya yung pagpapatawad, hindi yan bago. Natabot niyo yan sa Panginoon. Tumayo niyo. Jero, tinatanggap mo ba ang babae itong si Chris bilang asawa at kabiyak ng puso habang ikaw yung buhay? Opo. Naka-record pa yan? Baka wala kanina eh. Nakahanda ka bang pasakop sa matrimonyo ng kasal upang parindigan mo yung pangakong binigay mo sa kanya? Opo. Thank you. Babae. Ikaw, please. Tinatanggap mo ba ang lalaking iyong kaharap? Tumingin sa mata niya. Bilang asawa, dahil hindi pa tapos. Sige, sa mata niya. Bilang asawa at kabiyak ng impulso habang ikaw ay nabubuhay? Opo. Tumingin sa mata niya. Nakahanda ka bang pasakop sa matrimonyo ng kasal upang panindigan yung binigay mo salita para sa kanya? Opo. Para hindi ka po ano. Pakibanggit ang inyong pangalan. Sabay kayo. Ako si John Nixon. Ako si Cristana. ay nangangako. Ay nangangako. Sabay kayo. Sa harap ng Diyos Harap ng Diyos. at ng piling saksi At ang piling saksi. na narito Na narito. na walang iibigin, Walang iibigin. iingatan, Ingatan. at lubos na mamahaling asawa. At lubos na maraming asawa. Sino siya? Si Jeremy. Habang ako'y nabubuhay. Habang ako'y nabubuhay. Pagpalain ako ng Ama, Palayan ako ng Ama. ng Anak, Anak. ng Espiritu Santo. At Espiritu Santo. Pinapangako ko Pinapangako ko na kami magsasama na kami magsasama sa hirap, sa hirap, sa ginhawa, sa ginhawa, kasaganaan, sa ganaan, kasagatan, sa kalakasan, kalakasan, karamdaman, karamdaman, hanggang hanggang papaghiwalay Pagkakali ng kamatayan. kamatayan. Patnubahin ako ng Diyos. pagbabayan. Tayo po'y sumadali mo na.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, higit sa lahat, kayo po ang nakarinig ng mga salitang pilitawan ng dalawang anak mo ito. Naniniwala kami, Panginoon, na ito po mga pangakong ito ay hindi lamang po ngayon nila ibinabanggit para po sa isa't isa. Hindi ito po, Panginoon, ay sumpa panghabang buhay, pangakong panghaba po. Na sila po ay susubukin ng aming pong kapaligiran, ng mga tao na kapanalig sa amin. Pero Ama, tulad po ng aming ibinigay na pangako, panagutan namin ito sa iyo, Panginoon, pag hindi namin ito tinupad. Kung nawa po, Panginoon, ito po yung pinakamataas at ito po, Panginoon, yung panghabang buhay. Ikaw po siyang sa pagpalaot, Panginoon, lang sa salamat ito, sa pangalan po, Jesus. Amen. Pero gusto mo bang bigyan ng bilog? Napakako magbilog. Ibig ko sabihin, wala pong simula, wala po siyang katapusan. Materialis na kanyang pinagagamitan, pinagagamitan na po. Ang singsing po ay mahalaga base po doon sa kanyang sinisimbolo. At ang sinisimbolo po ng singsing ay yung pag-ibig na nakita na niyo sa puso niyo. Dito po sa singsing, ang aking pong pagkakaalam, ito po ay, kung ito po ay singsing po ng lalaki na nakasuot po sa kamay ng lalaki, ang nakaloob po rito, naka-inscribe dito pangalan, ay pangalan po ng babae. At naka-inscribe din po dito yung kung petsa ng kasalan. So, ang singsing, hindi siya, bakit ba yung iba, yung singsing, ginagawa pendant? Hindi po siya pendant, siya po ay singsing. Sinusot po yung sa daliri. At ang singsing po ay hayaan yung isuot yan, lalaba kayo, nagtatrabaho kayo sa mga pupunta, i-display po ito. Ibig po sabihin, from now on, Jeru, taken ka na. From now on, please, taken ka na. Kaya pag i-display mo yan, ibig sabihin lang, may nagmamay-ari na sa iyo ang iyong kabiyak at ikaw din. Jeru. Kaya ang singsing, ang sinisimbolo niya ay walang hanggang pag-ibig, ito rin sana ang maghari sa inyo habang kayo ay nabubuhay. So, hagit ng kamay, kaliri. So, ibig ko sabihin doon, bakit po kaliwa, wala naman pong binanggit ang Biblia.